Hoy, Lunes ngayon. Siguro good news muna. Good news muna at nagbabalik. At balik ho kami sa mga balita natin. Mid-year bonus ng mga empleyado ng Quezon City. Ibibigay na. Talaga pag may nanalo, ano? Ano? Pogi points. Okay. Ano? Diretso sa detalye. Kasama natin live ay si Silvestre. Labay Silvestre, i-radyo mo. Matanggap ng mga empleyado ng Quezon City Government ang kanilang mid-year bonus. Batay sa memorandum circular na ipinalabas ni Quezon City Mayor Herbert Bautista, inatasan na nito ang city budget, accounting at treasury department upang ipalabas na ang pondo bago ang Mayo at 30. Mahalagaan ni Bautista na matanggap na ito ng mga empleyado bago ang araw ng pasukan upang pambili sa gamit eskwela ng mga bata. Ang mid-year bonus ay katumbas ng kalahating buwang sweldo ng isang empleyado bukod pa sa 50% na cash gift na 2,500 pesos. Kabilang sa makakatanggap ng mid-year bonus ay ang 5,000 regular at contractual na empleyado na may 4 na buwan na sa serbisyo. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. Quezon City pa rin maasama sugutan ng isang babae matapos bang mabundol ng isang SUV sa southbound lane ng EDSA Balintawak kanina madaling araw lang. Kinilala po ang biktima si Catherine Reyes na sinasabing biglang tumawid sa kalsada at nakaiwas pa sana siya sa isang sasakyan pero hindi po nakaligtas sa SUV na minamaneho na isang Minerva Chu. Dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga na wala ng malay ang biktimang agad namang isinugod sa Quezon City General Hospital. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury ang driver ng SUV na si Chu. Isa namang turista sa Maynila. Isang turistang Korea National ang nabiktima ng pang-hold up sa Malate kaninang madaling araw. Ang biktima nakilalang si Jim Shoktin, 28 anyos. Lalakad siya kasama yung kanyang kapatid sa Remedios Circle malapit sa isang convenience store. Nang lapitan sila ng isang babae at lalaking sospek pasado alas 3 ng madaling araw. Puwersang kinuha ng mga sospek ang cellphone at 8,000 pesos na pera ng biktima. Matapos ang insidente, humingi ng tulong ang Koreano sa gwardiya ng Ambassador Hotel kung saan pansamantala silang tumutuloy. Nasa Pilipinas lang ang biktima para magbakasyon na nagtatrabaho ito sa Korea bilang factory worker. Sa Makati, nagliyab ang isang malanday bus sa bahagi ng southbound lane ng EDSA Estrella kagabi. Sumiklab ang apoy sa gitnang bahagi ng bus. May plakang Tango Whiskey Hotel 401 na galing ng Guadalupe. Agad namang nakababa mga pasero nang ilan ay tumalon pa sa bintana ng sasakyan. Alas 7:35 kagabi, nideklarang fire out ang apoy base rin sa monitoring ng MMDA. 2 lanes naman ang naapektuhan ng insidente at nagpabigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Sa Antipolo City, 4 katao ang sugatan matapos magsalpukan ang isang single motorcycle at isang tricycle sa kahabaan ng Barrio San Jose. Nakilala ang mga sugatan na sina Mary Ann Marteja, 47 anyos, Manuel Rojas, 44 anyos, Rizal Adeo, 47 anyos at Ferdinand Asuncion, 43 anyos. Sa ulat, nakasakay sila Marteja at Rojas sa isang single motorcycle nang bumangga mga ito sa isang tricycle na punong-puno ng bote ng soft drinks. Dahil sa mabilis na takbo ng kanilang motorsiklo, tumilapon sila Marteja at Rojas kung saan nabasag ang mga bote ng soft drinks sa kalsada. Naisugod ang mga sugatan sa Abang Rodriguez Medical Center sa Marikina at posibleng masampahan naman ng reckless imprudence resulting to slight physical injury ang mga suspect na sakay ng single motorcycle at dagdag pa dyan, kanina ay meron ding banggaan. Wasak na wasak yung isang FX at saka isang sasakyan din sa may zigzag road sa Antipolo City. Balikan natin ng Quezon City, patay isang lalaki matapos pagbabarilin sa may bahagi ng Bolanos Compound, Barangay Tatalon. Ang biktima ay si Cesario Sudario, 44 anyos, isang analisa Iribe. Matapos may pag-inuman anya, ang biktima ay nakarinig sila ng putok. At nang lumabas sila para tingnan ang insidente, nakita na lamang nakabulagta ang biktima, duguan, may tama ng bala sa kanyang ulo. Na-recover po sa crime scene ang 5 basyon ng bala kalibre 9mm. Di pa rin matukoy ang motibo talaga sa pamamaril kung kahit patuloy ang investigasyon ng otoridad sa pangyayari.
Naglalagablab sa DZXL. Bulat Palaro. Na depensahan ni Rafael Nadal ang titulo nito sa Italian Open. Marang talunin na world number 2 na si Roger Federer sa score ng 6-1, 6-3. NBA. Hindi pala NBA yan. Hindi, pa. Tennis pala yan, tennis. Oo, tennis. Walang sumisigaw sa tennis. No? Ito ay ka-anim. Panalo ni Nadal sa kanyang walang tournament simula nang bumalik mula sa 7 buwang pamamahinga dahil po sa injury. Congratulations lang kagabi dahil champion ang Alaska Aces. Taob ho ang Barangay Ginebra Gin Kings. PBA, Sweep PBA. nila 3-0 Ayan. kagabi. DZXL. Showbiz Balita. Dali ko ba yan? Morning. Dali. Hello, everybody. Hello. I have arrived. I have returned. It's me, Lolly Papa. And my Lolly for today is about Sino kaya ta, Loli? Charis Pempengo. Ibig sabihin, tatangkad pa ako. Pero itong pinag-uusapan ko ngayon ay malabo na ata. At maingay ho kasi ang paglantad ng isang nagpakilalang ninong ng isang international singer na si Charis Pempengo. Inamin kasi ng nagpakilalang si Robert Ibera na matagal na niyang alam ang pagiging tomboy ng batang singer. Ayon sa report, malapit siya sa nanay ni Charis. Pero walang sinasabi itong nanay ni Charis. At nilinaw niyang matagal na ang pinagtatakpan ng mami ni Charis na si Mami Raquel ang pakipagrelasyon ni Charis. Unang kinumpirma niya na ang relasyon ni Charis sa kanyang manager na si Courtney Blooding, kung saan sinasabi niyang nagpakasal pa umano ang dalawa sa Las Vegas. Grabe, ha? Sumunod naman ay yung pakipagrelasyon. Dami na relasyon ni si Charis na isang finalist ng isang singing contest ng pangalan ay si Alisa Quijano, kung saan nagpost pa umano si Charis sa kanyang Twitter account na makakatagang I love you, Ai. Soon people will know why I love you so much. Ay ang nickname ng singer na si Alisa. Kumakalat naman ngayon ang balitang nagtanan na ang magkasintahang tomboy na si Charis at si Alisa noong May 9 lang. Yan, tamang-tama, Santa Cruzan ngayon. Kaya sumabay sila sa Flawless de Mayo. Flawless. Isang araw bago ang birthday ni Charis noong May 10. Ganyan talaga ang gusto mo ni Charis. Siguro pagbigyan na lang ninyo. Yan ang aking showbiz ngayong morning. It's me, Lollipop. Lollipop. Gasgas, hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Ito kaya, tatanan rin kaya to. Magkamukha sila ni Charis. Di ba? Ay, di daw. Magandang umaga mga kasama. Para man po sa aking balitang panghimagas. Mas maganda daw siya doon. Parang gano'n na nga. Kadalasan ang mga maamong hayop ay madaling magustuhan ng tao. Pero paano mo na lang mapapaamo ang isang lion? Isang babae sa Amerika ang nakatagpo ng baby lion na sugatan at malapit ng mamatay. Imbis na ito'y pabayaan ay dinala niya ito sa bahay niya at inalagaan na parang kanyang sariling pet. Nung ito'y lumaki na ay nakipag-ayos siya sa zoo para mas lalong mabigyan ng tamang pag-alaga ang lion. Makalipas ang maraming taon ay dinalaw niya ulit ang lion. Laking gulat ng hindi pinangalan ng babae ay niyakap siya ng lion mula sa kanyang kulungan. Hindi takot ang naramdaman niya, ngunit siya saya dahil nakita niya muli ang inalagaan niyang lion. Reunited sila. At yan po ang balitang panghimagas. Kan DZXL Sinwon Chong Sinwo Sherfy Ditatak Armen. DZXL
Ulat Trapiko. Nagbabalik. Babalik sa ating programa sa umaga. Medyo bilisan lang natin at overtime na naman tayo. Rambo Laban. Bye. Morning, bye. Good morning, kasamang Weng at Buddy. Ang usad ng mga sasakyan mula rito sa EDSA Kamuning patungo sa bahagi ng Makati ay mabagal hanggang sa makarating sa harapan ng POA. Pagkalampas nito, bagyang bumabagal pa rin ang usad mga sasakyan hanggang Guadalupe. Sa kabilang linya, patungo sa bahagi ng Monumento, Caloocan, sa norte ay tuloy-tuloy. Bagyang bumabagal ang pagkalampas sa Cubao EDSA, lalo na sa harapan ng Mega Q-Mart dahil sa mga papasyarong bus na nakahambalang sa naturang lugar. And the motto na na-miss natin ng mga 2 araw. Dalawang araw. Kumusta yung Amanpulo? Masarap pa doon? Oo. Kamusta yung Beliaroca mo? Bili ko. Okay naman, kasama nga Buddy. At Kamusta ang Missy Bisbee mo? Ayos yung trip nito. 3 araw ka, iba-ibang pinuntahan mo. One island a day. Actually naman, isa lang naman ang ano natin eh. Di ba? Si Alwina, nakikinig. Yung mga ano natin, kasamang mga idol lang natin. Mga ano natin? Ano natin? Ano yun? Bakit plural? Mga? Plural yan. Paggalang. Paggalang na yan. Paggalang, tandaan na ba? Bata pa. Bata pa naman. Walang ka sweet. Walang ka tamis-tamis eh. No? Parang wala lang. Yan lang. Yan. Parang walang ka tamis-tamis. Masabi na lang ba? Masabi, oo. Magmoto ka na nga lang. Moto natin kasamang Buddy at Weng. Ito, maikli lang. Knowledge speaks, but wisdom listen. Sige, Tagalogs, para maintindihan lalo. Ni Alex Dolorosa. Nagsasalita daw ang kaalaman, pero nakikinig naman ang karunungan. Ayos. Paano pag kinakausap ka ng kaalaman? Sinasagot mo rin ba? Oo, sinasagot ng mag-isa? Ng isa, karunungan. Paano pag niyaya ka ng tukso? Abay, sumasama ka ba? lumayo ka, tukso. Layuan mo ako. Layuin mo. Hindi, ang tukso raw, parang kwan yan, asong nakatali. Hindi ka kakagatin ng aso na yan pag hindi ka lalapit. Yan. Umiwas ka. Diba? Ikaw dapat, huwag yung tukso lumayo. Ikaw ang lumayo. Diba? Oo. Nandyan lang yung tukso eh. Lamang oras dapat layuan mo. Yan. Para sa'yo daw to, galing kay... Letter na tayo. Letter G. Letter G? Letter G. Gwen. Gwen ba yan? Gwen? Georgia Gwen. Georgia Gwen. Galing kay Georgia Gwen. Ito daw, para sa'yo. Yan. Salamat, bye. Salamat, kasama Weng at Buddy. Kasama mo sa kahabaan ng EDSA, Silvestre Labay, Tatat, RMN. Tahimik ka. Parang nasa loob ng kwarto. Talaga. Si Belia Flores ay namayapa na kahapon. Ay, garamay po. Sa mga hindi pa ho nakakalam. Alright, dire-diretso mga naglalagablab na i-correct lang natin. Na mga balitang tataka namin ang inyong balik na ho tayo sa 7 to 7:30. That's right. Simula ngayong araw. Ang inyong napakinggan dito sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Lunes, Mayo 20 na 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo and Dioceles Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa